Isa sa dahilan po na ako po ay nagpasya na maging Katoliko sapagkat ang Jehovah's Witness po na kung saan doon po ako nagsimula at doon po ako naglingkod ng 15 taon bilang ordinadong ministro ay tatag lang po ng isang Amerikano na si Charles T.C. Russell. So ako po ay masayang-masaya ngayon na nasumpungan ko ang simbahan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo at Magandang araw po, brothers and sisters in Christ. Isa na naman pong conversion story ang ating pakikinggan ngayon. Ito po ang conversion story ni Brother Paul Alima. Actually, yung video na to is last year na pa isinend sa akin para lang po, or yung purpose ko is gagamitin ko ito sa aking talk na after my talk or break time of my talk will be presented po yung video para po sa public viewing. So, panoorin natin ang video ni Brother Paul Alima. Magandang araw sa inyo mga kapatid at lalong-lalo na kay Brother Dale. Isa pong munting pagbabahagi ng aking journey bilang isa sa mga Catholic faith defenders for more than 10 years. Since 2011, when I decided by the grace of God to be a part of the Holy Catholic Church because I was a Jehovah's Witnesses birth and 15 years ordained minister or pastor in this religious organization. But noong nalaman ko po na ang tunay na simbahan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ay ang simbahang Katoliko at pinatunayan po ito ng kasaysayan sa Biblia at sa kasaysayan ng mundo na walang ibang simbahan na makatrace back sa kanyang origin sa panahon ng mga apostol kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. So sa Bible merong at least tatlong mabigat na ebidensya na ang iglesia itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, ito talaga ang Iglesia Katolika sa ating panahon. Ang una ay yung roadmap ng simbahan na mula sa Jerusalem ang origin at sabi ng Panginoon na dalhin ito sa Roma. At sa Roma po ay lalaganap ang paniniwala sa buong daigdig. So, Katoliko lang po ay ang mayroong kasaysayan na from Jerusalem to Rome into the whole world. At saka yung tinatawag na quantitative development ng simbahan mula sa ating Panginoon Kristo ay pinilit niya ang kanyang 12 apostles at saka meron pang 70 to 72 disciples ayon sa Lucas 10:1. Sa panahon ng Pentecost, nagnobina ang mga apostles, including the Blessed Virgin Mother. So, 120 according to Acts chapter 1, verses 13 to 15. At sa panahon ng Pentecost, merong 3,000 ang nabinyagan. So, mula noon ay lumago at dumami ang membro ng simbahan na ayon kay San Lucas sa Acts chapter 2, verse 47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So kung araw-araw ay dinagdagan ng Panginoon ang kanyang simbahan, so ibig sabihin nitong 2024, ito po ang pinaka malaki na simbahan sa buong daigdig. At Katoliko lang po ang masasabi natin na angkop sa tinatawag na quantitative development ng simbahan. So ang simbahang Katoliko is more than 1 billion. Bakit? Sapagkat mula pa noong unang siglo, dinagdagan ng Panginoon ang kanyang simbahan araw-araw ng mga taong naligtas. At ang simbahang Katoliko lang po ang makapagbigay ng ebidensya sa tinatawag na apostolic succession or unbroken and uninterrupted line of successions from St. Peter up to Pope Francis. So ang lahat po ng mga iglesia na lumitaw sa ating panahon, hindi po angkop sa tatlong mga rason na ating binanggit. So sa kasaysayan, for the first 1,000 years, all Christians were members in one religion, and that religion is no other than the Roman Catholic. So nung nasumpungan ko po ang katotohanan na ang tunay na simbahan ay ang Iglesia Katolika, although it was painful to leave the Jehovah's Witnesses, so ako po ay nagpasya ayon sa kalooban ng Panginoon sapagkat sabi ni Jesus, John 17:21, Father, may they be one. John 17:21.
and there is only one flock with one shepherd. John 10:16. Kaya ang isa sa dahilan po na ako po ay nagpasya na maging Katoliko sapagkat ang Jehovah's Witness po na kung saan doon po ako nagsimula at doon po ako naglingkod ng 15 taon bilang ordinadong ministro ay tatag lang po ng isang Amerikano na si Charles T.C. Russell. So ako po ay masayang-masaya ngayon na nasumpungan ko ang simbahan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo at dito po ako manatili hanggang sa huling pagtibok ng aking puso. So manatili po tayo sa simbahan na itinatag ni Jesus hanggang sa huling sandali ng ating buhay. God bless po sa ating lahat. Yan po, maraming salamat sa panonood, brothers and sisters in Christ. Nawa ay na-inspire kayo sa conversion story ni Brother Paul Elima, na isang dating ministro sa Jehovah's Witnesses. So ngayon ay isa na siyang Catholic faith defender at marami na rin siyang napabalik sa pananampalatayang Katoliko. Isa na rin si Brother Jared Almazora. Nakita ko Paul, nito lang sa picture na in-upload niya is, sabi ni Brother Paul is, ka-debate ko noon, kasama ko ngayon. Sana ay na-inspire kayo sa story ni Brother Paul Alima. Maraming salamat, Pro Deo et Ecclesia.